Ang hanging na mumula sa luma at maingay na icon ay halos hindi maramdaman. Sa gitna ng init na bumabalot sa maliit na silid ng isang murang motel sa gilid ng siyudad. Dito, sa lugar na walang nakakakilala sa kanila, ang naungol ay malayang kumakawala, humahalo sa bawat pagampas ng mga katawang naalap sa pagnanasa. Isang tinik ng babae, pamilyar ngunit ngayon ay basa sa gitna ng kaligayahan at paaalinlangan, ang paulit-ulit na bumubulong, Miguel, hindi ito tama. Ngunit ang bawat salitang tumatanggi ay tila kabaliktaran ng sinisigaw ng kanyang katawan, na lalong yumayakap sa bisik ng binatang nasa ibabaw niya. Ang kanyang makamay, na dapat sanay tumutulak palayo, ay lalong humihigpit sa matipunong likod nito, ang makukoy bahagyang bumabaon sa balat. Ang pagtutol ay naging isang panahoy, isang pagsuko sa agos ng kasalanang matagal ng kinikimkim. Shh! Isabel. Bulong ng binata. Ang kanyang hininga ay mainit at nag-apoy sa tengang babae. Narito lang ako. Narito lang tayo. At sa patawa nito sa kanyang unang pangalan, hindi sa formal na Ginang Cruz, gumuho ang lahat ng natitirang pada ng kanyang pagpipigil. Ang ngehibingang pagtutol ay naging ungol ng purong kaligayahan, isang tunog na kapwa niya kinatatakutan at inaasam. Ang kanilang nga anino ay nagsasayaw sa maruming dingding, dalawang kaluluwang naliligaw, na hinahanap ang sagot sa mamaling tanong. Nang ang lahat ay matapos, isang nakabibinging katahimikan ang pumalit. Dahan-dahang iminulat ni Isabel ang kanyang mata, nakatitik sa kisaming may mabakas amag at tumutulong tubig. Ang malakit na pakiramdam sa kanyang balat ay isang paalala ang lahat ng nyari. Sa kanyang tabi, mahimbing na natutulog si Miguel, ang kanyang estudyante. Ang mukha nitong payapa sa pagtulog ay mukhang isang anghel, ngunit si Isabel ay nakakaramdam na parang demonyo. Siya si Ginang Isabel Cruz, ang iginagalang na guro sa panitikan sa isa sa mga pinakaprestihiyosong paaralan sa Makati. Ang lalaking katabi niya ay si Miguel Reyes, ang kapitan ng basketball team, ang bituin ng kanyang klase, ang binatang may hawak ng napakagandang kinabukasan. Ngunit dito, sa loob apat na sulok ngan silit na amoy luma at pinahalong pabango, sila ay dalawang makasalanan lamang. Sa labas, ang araw ay dahan-dahan ng lumulubog, at alam niyang dapat ay nasa bahay na siya, naghahanda ng hapunan para sa kanyang asawa, si Marco, na marahil ay pawi, na mula sa isang mahabang araw sa opisina. Alam niyang dapat ay nasa gym si Miguel, kasama ang kanyang nobyang si Sofia. Ngunit sa halip, narito sila, makasama sa isang sikretong sumisira sa lahat ng kanilang binuo. Huminga siya ng malalim, at sa hangin ay nalanghap niya ang amoy ng kanilang kasalanan, isang matamis ngunit nakalalasong halimuyak. At sa kanyang isipan, isang tanong ang umalingaw-ngaw, ano itong ginawa ko? Ang lahat ay nasimula sa isang silid-aralan na unti-unti nang nilalamon ng katahimikan, habang ang papalubo na araw ay napipinta ng kulay kahel at lila sa mga bintanang salamin. Tapos na ang klase, at ang masilang ingay ng mga estudyante sa pasilyo ay napalitan ng isang mahinahon at halos sagradong katahimikan. Sa loob ng silid, ang tanging maririnig na lang ay ang marahang pagaspas ng pahinan ng libro at ang tunog ng electric fan sa sulok, na tila bumubulong ng lumang kwento. Dito sa maliit na mundong ito nananatili si Ginang Isabel Cruz at ang kanyang pinakamahusay na estudyante, si Miguel Reyes. Ang dahilan, sa papel, ay simple lamang, mga sesyon and tutorial para sa asignaturang panitikan. Si Miguel, bagamat matalino sa halos lahat ng bagay, ay tila nahihirapan sa paunawa sa lalim ng matulang Filipino tungkol sa pag-ibig, isang bagay na para kay Isabel ay napaka-personal at sagrado. Sa mga unang araw, ang lahat ay profesional. Si Isabel ay ang guro, matiyaga at dedikado. Ang kanyang boses ay malumanay ngunit may autoridad habang ipinapaliwanag niya ang nga metapora sa likod ng masalita ni Balaktas o ang itinatagong pihati sa mga talutot ng isang makabagong makata. Nakaupo si Miguel sa kanyang harapan, ang kanyang mamata ay nakatuon sa libro, ngunit paminsan-minsan, lihim itong sumusulyap sa kanya. Sa simula, hindi ito pinapansin ni Isabel. Para sa kanya, si Miguel ay isang bata lamang, isang blankong canvas na may malaking potensyal, at tungkulin niyang hubugin ito. Ngunit habang lumilipas ang mga hapon, may nagsimulang makbago. Napansin ni Isabel ang paraan ng pagtitik ni Miguel. Hindi ito ang karaniwang tingin ng isang estudyanteng sumasamba sa talino ng kanyang guro. Mayroon itong kakaibang bigat, isang uri ng intensidad na tumatago sa kanyang kaluluwa.
Minsan, habang binabasa niya ng malakas ang isang tula tungkol sa isang bawal na paibig, nahuli niya itong nakatiti hindi sa libro, kundi sa kanyang ngalabi. Isang kuryente ang biglang gumapang sa kanyang buong katawan, isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman, isang damdaming halos nakalimutan na niya. Bigla siyang naging palaisip sa kanyang sarili, sa paraan ng pabaksa ng kanyang buhok sa kanyang balikat, sa manipis na blusang suot niya, sa amoy ng kanyang pabango na nanunuot sa hangin ng silid. Itinuring niya itong isang kahibangan lamang. Siya ay isang may asawang babae, isang profesional. Si Miguel ay kanyang estudyante, halos kalahati ng kanyang edad. Ngunit ang damdamin ay parang isang maliit na baga, na sa bawat pagdaan ng araw ay unti-unting nag-apoy. Sa gabi, sa kanilang malaki at malamig na bahay, habang hinihintay niya ang kanyang asawang si Marco na laging ginagabi sa trabaho, ang imahe ni Miguel ang sumasagi sa kanyang isipan. Naalala niya ang seryosong ekspresyon sa mukha nito habang nakikinig sa kanya, ang paraan ng pakunot ng noo nito kapag may hindi ito maintindihan. At ang ngiti nito kapag sa wakas ay nakuha na nito ang kanyang punto. Ang nga simpleng bagay na iyon ay nabibigay sa kanya ng isang kakaibang sigla, isang pakiramdam na siya ay nakikita, na siya ay mahalaga, isang bagay na hindi na naibibigay sa kanya ni Marco sa loob maraming taon. Para naman kay Miguel, ang session ng tutorial na ito ay higit pa sa pag-aral. Sa totoo lang, naiintindihan naman niya ang tula. Ang hindi niya maintindihan ay ang babaeng nakpapaliwanag nito. Si Ginang Cruz ay isang misteryo. Sa klase, siya ay mahigpit ngunit makatarungan, iginagalang ng lahat, ngunit sa mahapong iyon na sila lang ang makasama. Nakikita niya ang isang bahagi nito na hindi nakikita ng iba. Nakikita niya ang kalungkutan sa likod ng mga ngiti nito, ang pagod sa kanyang mata. Naakit siya sa kanyang talino, sa kanyang kahinahunan, sa kanyang pagiging isang babaeng buo ang pagkatao, hindi tulad ng mababaeng kaedad niya na ang inisip lamang ay social media at manggapati. Maging ang nobya niyang si Sofia, na mahal naman niya, ay tila kulang sa lalim na nakikita niya kay Isabel. Kaya naman, sinasadya niyang makunwaring nahihirapan. Natatanong siya ng mga bagay na hindi lang tungkol sa tula, kundi tungkol sa buhay. Ma'am, sa tingin niyo po ba, posible talagang makmahal ng 2 taon ng sabay? O paano po kung ang sinisigaw ng puso mo ay iba sa sinasabi ng isip mo? Ang nga tanong na iyon ay ang kanyang paraan para makapasok sa mundo nito, para maunawaan ang nga lihim na itinatago ang kanyang nga mata. Sinusubukan niya ang nga hangganan sa mga malilit na paraan. Inilalapit niya ang kanyang upuan ng bahagya. Pinapanatili niya ang kanilang pagtinginan ng isang segundo na mas matagal kaysa sa nararapat. Isang hapon, habang abala si Isabel sa papapaliwanag, isang malakas na hangin ang pumasok sa bintana at nilipat ang ilang papel sa kanyang mesa. Sabay silang tumayo para pulutin ang maito. Sa kanilang pajuko ang kanilang nga kamay ay nakdikit sa isang papel. Isang dampi lamang iyon, balat sa balat, ngunit para sa kanilang dalawa, ito ay parang isang kidlat. Mabilis na binawi ni Isabel ang kanyang kamay, ang kanyang puso ay biglang kumabo ng napakabilis. Hindi siya makatingin kay Miguel. Naramdaman niya ang pamumula ng kanyang pisngi. Salamat, Miguel, sabi niya, pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Tumango lang si Miguel, ngunit sa kanyang mata, nakita ni Isabel ang parehong pakabigla, ang parehong apoy. Mula sa araw na iyon, alam nilang pareho na mayroong isang bagay na mapanganib at hindi mapipigilan na nabubuo sa pagitan nilang dalawa, sa loob ng katahimikan ng isang silid-aralan, sa ilalim ng panuring tingin ng papalubok na araw. Ang tula tungkol sa pag-ibig ay hindi na lamang nga salita sa papel, sila ay nagiging salamin ng isang katotohanang kapwa nila gustong takasan ngunit hindi magawa. Ang bawat sesyon ay hindi na lamang isang tutorial, ito ay naging isang laro nga apoy, isang dahan-dahang paksuno sa mga pader na dapat sanay naghihiwalay sa isang guro at sa kanyang estudyante. Ang pagpihit ng susi sa seradura ng kanilang pinto ay lumihok na isang malakas at malungkot na tunog sa loob ng bahay na walang katao-tao. Pumasok si Isabel sa isang espasyo na dapat sanay tinatawag niyang tahanan, ngunit sa pakiramdam niya ay isa lamang itong malaking museo ng mamamahaling bagay. Ang sahi na gawa sa Italian marble ay kumikinang at malamig sa kanyang mga paa. Ang madingding ay napipintahan ng maobra ng mga kilalang artist, mapalamuting pinili ni Marco hindi para sa kanilang ganda, kundi para sa kanilang halaga bilang investment. Walang alikabo, walang gusot, walang bakas ng buhay.
Tanging ang nakakabinging katahimikan ang sumalubong sa kanya, isang katahimikang mas malakas pa kaysa sa ingay nga siyudad na iniwan niya sa labas. Ito ang kanyang mundo pagkatapos ng bawat araw sa eskwela, isang malaking pagkakaiba mula sa init ng titik at presensya ni Miguel sa maliit na silid-aralan kanina. Doon, sa gitna nga alibro at alikabok ng tisa, naramdaman niyang siya ay buhay. Dito, sa loob ng kanyang perpektong bahay, nararamdaman niyang unti-unti siyang namamatay. Napatuloy siya sa kusina, isang malawak na lugar na may mga kagamitang gawa sa stainless steel na bihirang magamit. Naglabas siya ng pagkain mula sa ref, isang ulam na niluto ang kanilang kasambahay bago ito umuwi. Habang iniinit niya ito sa microwave, ang ugali na nakasanayan niya sa loob ng maraming taon ay kusa na namang lumabas. Kumuha siya ng 2 plato, 2 baso, at 2 set ng kubiertos, at inayos ang maito sa kanilang mahabang mesa na gawa sa kahoy ng nara. Tinitigan niya ang 2 lugar sa hapag-kainan. Isa para sa kanya, at isa para sa isang anino. Isang aninong nasa Hong Kong ngayon para sa isang business deal. Sa isang mapait na ngiti, kinuha niya ang set ng plato para kay Marco at ibinalik ito sa lalagyan. Muli, maisa na naman siyang kakain. Ang bawat subo ng pagkain ay tila walang lasa. Ang tanging naririnig niya ay ang tunok ngang niyang tinidor sa plato, isang tunok na sinasagot lamang ngang alingaw-ngaw. Sinubukan niyang isipin ang makapanahong puno ng tawanan ang hapa na ito, noong sila'y magabagong kasal pa lamang, puno nga pangarap at mga kwentuhan tungkol sa kanilang araw. Ngunit ang maalaalang iyon ay tila malumang litrato na kumukupas na, malayo at mahirap nang abutin. Ngayon, ang komunikasyon nila ay nabawasan na sa mga maikling text message at mga paalala na nakasulat sa sticky notes. Habang nasa kalagitnaan siya ng pagkain, tumuno ang kanyang telepono. Sa isang saglit, isang maliit na paasa ang sumibol sa kanyang dibdib, si Marco. Ngunit nang basahin niya ang mensahe, ang paasang iyon ay agad na namatay. Landed safely. Meeting tomorrow morning. Don't wait up, iyon lang. Walang kumusta ka na. Walang I-miss you, walang kahit anong bakas ang pagmamahal. Isang ulat, isang anunsyo. Iyon na lamang ang naging papel niya sa buhay nito, ang tagatanggap ng gaulat. Inilapat niya ang telepono at nawala na siya ng ganang kumain. Ang pakiramdam ng pagiging invisible, ng pagiging isang palamuti lamang sa magandang bahay na ito, ay unti-unting gumagapang sa kanyang puso. At sa gitna ng ngami at katahimikang iyon, isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isip, isang imaheng mainit at punong buhay. Ang mukha ni Miguel habang taimtim na nakikinis sa kanya kanina, ang kanyang mga matang punoing pahanga, isang tingin na nagsasabing nakikita siya, na pinapakinggan siya, na mahalaga ang bawat salita niya. Ang paghahambing sa pagitan ng 2 mundo ay isang malupit na sampal sa kanya. Pagkatapos ng hapunan, umakyat si Isabelle sa kanilang silid. Huminto siya sa harap ng isang malaking salamin na may gintong kwadro. Tinitigan niya ang kanyang sariling refleksyon. Isang babaeng nasa huling bahagi ng kanyang 30s, isang babaeng may maayos na buhay, isang babaeng dapat sana'y masaya. Ngunit ang nakita niya ay isang estranghero na may malungkot na mga mata. Kailan pa huling tinitigan ni Marco ang kanyang mga mata? Kailan pa huli nitong hinawakan ang kanyang kamay nang walang ibang dahilan kundi dahil gusto lamang nitong maramdaman siya? Hindi na niya matandaan. Ang kanyang isipan ay muling bumalik kay Miguel. Sa mga huling linggo, napapansin niya ang nga pagbabago sa binata. Hindi na lamang ito nagtatanong tungkol sa mga tula. Nakukuwento na ito tungkol sa kanyang pangarap na maging isang arkitekto, humihingi ng payo kung aling unibersidad ang dapat niyang piliin. Ibinabahagi nito ang kanyang nga takot at ang kanyang nga tagumpay sa basketball court. At sa bawat kuwento, lagi nitong hinihintay ang kanyang reaksyon, ang kanyang opinyon, na parabang ang kanyang pa-apruba ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Nararamdaman ni Miguel ang kanyang kalungkutan. Minsan, pagkatapos ang isang mahabang katahimikan, bigla na lang itong natanong, "Okay lang po ba kayo, ma'am? Parang may mabigat po kayong dinadala." Ang simpleng tanong na iyon, na puno na tunay na paalala ay, halos makpaya sa kanya. Isang bagay na hindi niya narinig mula sa sarili niyang asawa. Isang biglaang kapangahasan ang natula kay Isabel na buksan ang kanyang aparado. Nilampasan niya ang kanyang karaniwang nga bestidang pangguro, madamit na simple at konserbatibo. Sa pinakalok na bahagi ng aparador,
may nakita siyang isang kahon. Binuksan niya ito at tumambat sa kanya ang isang damit na matagal na niyang hindi isinusuot, isang silk na bestida na kulay ala, na may krus na bumabakat sa kanyang katawan. Binili niya ito para sa isang anibersaryo nila ni Marco, ngunit hindi sila natuloy dahil nakaroon itong biglaang business trip, isinuot niya ang bestida. Tumingin siya muli sa salamin. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, hindi niya nakita si Ginang Cruz ang guro. Nakita niya si Isabel, ang babae. Nakita niya ang kurbadan ng kanyang baywang, ang hubot ng kanyang dibdib, ang kislap sa kanyang mata na ngayon ay may bahid ng panganib at pananabik. Hindi niya ito isinuot para kay Marco. Isinuot niya ito para sa kanyang sarili. O marahil, sa isang sulok ng kanyang isipan, isinuot niya ito para sa isang pares ng matang nagpaparamdam sa kanya na siya ay maganda at kanais-nais. Ang silid-aralan ay naging kanyang kanlungan. Ang presensya ni Miguel ay naging kanyang takas. At ang atensyon na ibinibigay nito sa kanya, gaano man kapanganib, ay naging isang lason na handa niyang inumin ng paulit-ulit, para lamang muling maramdaman na siya ay buhay. Ang hangin sa loob na silid-aralan ay tila mas kumapal at bumigat sa mga sumunod na araw. Ang dating profesional na distansya sa pagitan ni Isabel at Miguel ay napalitan ng isang hindi nakikita ngunit nararamdamang tensyon, isang kuryenteng gumagapang sa pagitan nila sa tuwing sila ay makakalapit. Ang kanilang sesyon ay hindi na lamang tungkol sa mga tula, kundi naging isang masalang sayaw nga titi na natatagal, mangiting may itinatagong kahulugan, at mga tanong na may dobling pakahulugan. Pareho nilang alam na tinataha nila ang isang mapanganib na landas, ngunit walang sinuman sa kanila ang may lakas ng loob o pananais na bumalik. Isang hapon, habang tinatapos nila ang kanilang huling aralin para sa linggong iyon, isang biglaang pagdidilim ng kalangitan ang nagbabadya ng paparating na unos. Ang unang patak na ulan ay mahina, parang mga mahining katok sa bintana, ngunit sa loob lamang ng ilang minuto, ito ay naging isang malakas na buhos na tila ibinubuhos mula sa langit. Ang tunog nga ulan ay malakas at marahas, lumilihang isang kurtina na tila humihiwalay sa kanila mula sa buong mundo. Ang ingay sa labas ay nagsilbing isang kumot sa kanilang katahimikan sa loob. Natigil ang kanilang pag-usap. Pareho silang nakikinig sa baksak ng ulan. At sa mas malakas na tibok ng kani-kanilang nga puso. Mukhang hindi natitila ito, basa ni Isabel sa katahimikan, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginit habang nililipit ang kanyang magamit. Mayroong isang pagmamadali sa kanyang makilos, isang pananais na makatakas mula sa kulungang biglang nilihangang ulan at ng presensya ng binata. Naiwan ko pa naman ang payong ko. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa malabi ni Miguel. Huwag po kayong maalala, ma'am, sabi niya, ang kanyang boses ay malalim at nakakapakalma. Hahati ko po kayo sa sasakyan ninyo. Pwede naman po tayong duman sa covered walkway. Sa simpleng alok na iyon, mayroong isang hindi masabing pangako ang ilang dakdak na sandali na makasama. Naalilangan si Isabel, alam niya ang panganib, ngunit ang ideya na sungin ang malakas na ulan ng mag-isa ay tila mas nakakatakot kaysa sa ideya na manatili sa tabi ni Miguel. Sige. Salamat, sagot niya. At sa paksang-ayon niyang iyon, naramdaman niya ang isang paksuko. Lumabas sila ngang silid-aralan at tinaha ang mahaba at walang taong pasilyo ngang eskwelahan. Ang tanging naririnig ay ang kanilang yaba na umulit sa sahi at ang walang tigil na pagbuhos ng ulan sa labas. Naglalakat sila ng makatabi, sapat lang ang layo upang hindi makdikit ang kanilang balat, ngunit sapat na ang lapit upang maramdaman ni Isabel ang init na nakmumula sa katawan ni Miguel, isang init na tila lumalaban sa lamig na dalangang panahon. Naamoy niya ang pinahalong amoy ng kanyang pabango at ng sariwang ulan, isang kombinasyong nakalalasing at mapanganib. Nakarating sila sa dulo ng covered walkway, isang lugar na nakatanaw sa malawak na parking lot ng eskwelahan. Ang ulan ay mas lalong lumakas, at isang malakas na hangin ang nakdadala ng ambon papasok sa kanilang kinatatayuan, bahagyang binabasa ang kanilang damit. Huminto sila, napilitang maghintay na bahagyang humina ang buhos. Sa kanilang paginto, ang espasyo sa pagitan nila ay lalong lumiit. Si Miguel ay nakatayo na parang isang pada sa kanyang tabi, pinoprotektahan siya mula sa malakas na hangin. Si Isabel ay nakatingin sa kawalan, sa masasakyang unti-anting naliligo sa ulan, ngunit ang kanyang buong kamalayan ay nakatuon sa lalaking nasa kanyang tabi. Naramdaman niya ang bawat pahinga nito, ang bawat maliit na galaw. Ang tensyon ay halos nahihipo na, isang bagay na nabubo sa hangin,
nahihintay na sumabo. At pagkatapos, nangyari ito. Isang biglang baksong hangin ang nadalangang mas maraming ulan sa kanilang kinatatayuan, ginagawang madulas ang sahi na semento. Sa pagkabigla, bahagyang napaatras si Isabel. Ang takong ng kanyang sapatos ay dumulas sa basang sahi, at sa isang nakatakot na sandali, naramdaman niya ang pakawala ng kanyang balanse. Ang sumunod na nangyari ay napakabilis, ngunit para sa kanilang dalawa, ang oras ay tila bumagal. Bago pa man sumigaw si Isabel o bumaksa sa sahi, ang mga braso ni Miguel ay agad na kumilos, hindi dahil sa pag-isip kundi dahil sa purong insting. Isang kamay nito ang humawa ng mahigpit sa kanyang braso, habang ang isa naman ay buwang-buwang lumapat sa kanyang baywang, idinidiin siya sa katawan nito upang pigilan ang kanyang pagbagsak. Ang pagkabilis sa pagkadulas ay agad na napalitan ng mas malaking pagkabilis sa padamping ang kanyang gakamay. Naramdaman ni Isabel ang init at tigas ng pala ni Miguel sa kanyang baywang, tumatagos sa manipis na tela ng kanyang bestida. Hindi ito isang magalang na pag-alalay. Ito ay isang mahigpit at posesibong pagkakahawa, isang pag-angkin. Ang kanyang pahinga ay naputol. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Tinaas niya ang kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay sinalubong ng mamata ni Miguel. Ilang pulgada na lang ang pagitan nila. Sa mga mata nga binata, nakita niya ang pag-aalala, ngunit sa ilalim nito, mayroon pang iba, isang bagay na mas malalim at mas mapanganib, isang apoy ng pananasang hindi na nito sinusubukang itago. Ang lahat ng pagkukunwari ay naglaho. Sa isang sandaling iyon, hindi na sila guro at estudyante. Sila ay isang lalaki at isang babae lamang, na makayakap sa gitna ng isang bagyo. Hindi agad siya binitiwan ni Miguel. Sa loob ng ilang segundo na parang isang kawalang hanggan. Nanatili silang makadikit, ang kanilang nga katawan ay makalapat, ang kanilang nga pahinga ay makahalo. Naririnig ni Isabel ang malakas na patibok ng puso nito, o marahil ay sa kanya iyon. Naramdaman niya ang paghihipit ng daliri nito sa kanyang baywang bago ito dahan-dahang bumitaw, na tila laba sa kaloban nito. Ang pagkawala ng kanyang hawa ay naiwan en isang naalap na pakiramdam sa kanyang balat, isang marka na hindi nakikita ngunit nararamdaman hanggang sa kaibuturan en kanyang kaluluwa. Maingat ka, Maam, bulong ni Miguel. Ang kanyang boses ay garalgal at halos hindi marinig sa lakas ng ulan. Ang salitang Maam ay tila isang desperadong pagtatangka na ibalik ang isang hangganan na kapwa nila alam ay nabasa na. Hindi makapagsalita si Isabel. Isang tango lamang ang naisagot niya, habang mabilis na ibinaling ang kanyang tingin sa malayo, sa kahit saan, huwa lamang sa mamatang nangungusap sa kanya. Nang bahagyang humina ang ulan, naglakat sila ng mabilis at tahimik patungo sa kanyang sasakyan. Walang nagsalita. Ang hangin sa pagitan nila ay puno ng salitang hindi kayang bigkasin. Nang makasakay siya sa kotse, at habang papalayo siya sa eskwelahan, ang kanyang nakamay ay nanginginig sa manibela. Napatingin siya sa rearview mirror at nakita niya si Miguel na nakatayo pa rin sa gitna ng ambon, nakatingin sa kanyang papalayong sasakyan. Dama pa rin niya ang multo ng pahawa nito sa kanyang baywang. Hindi na ito isang simpleng paganga. Hindi na ito isang laro ng isip. Isang pisikal na linya ang kanilang tinawid, at alam ni Isabel, nang may halong takot at pananabik, na wala ng atrasan pa. Ang sumunod na araw pagkatapos ng insidente sa ulan ay puno ng isang mabigat at hindi may paliwanag na katahimikan. Sa loob ng eskwelahan, pilit na iniwasan ni Isabel at Miguel ang isa't isa. Ang sesyon ng tutorial ay pansamantalang itinigil sa dahilan ng paparating na pagsusulit, isang palusot na pareho nilang alam ay hindi totoo. Ang bawat pakikita nila sa pasilyo ay nagiging isang palisahan ng kung sino ang unang maiwas ng tingin. Ang alaalaing padampiing kanilang nga balat ay naging isang multo na sumusunod sa kanila, isang pangako at isang babala. Para kay Isabel, ang bawat gabi sa kanyang tahimik na bahay ay naging isang anyoeng pagdurusa, kung saan ang imahe ng gamata ni Miguel at ang pakiramdam ng kamay nito sa kanyang baywang ay paulit-ulit na bumabalik. Para kay Miguel, ang bawat laro ang basketball ay tila nawalan ang kulay, ang bawat ngiti ang kanyang nobyang si Sofia ay tila hindi na kasing tamis ang dati. Pareho silang nakakulong sa isang alaala, naghihintay ang isang bagay na hindi nila matukoy. At ang paghihintay na iyon ay natapos sa isang hindi inaasahang pagkakataon, sa isang lugar na malayo sa padang ng eskwelahan. Iyon ay isang hapon ng Sabado. At para takasan ang kalungkutan ng kanyang bahay,
nakpasya si Isabel na matungo sa isang maliit at tahimik na bookstore sa isang hindi gaanong mataong bahagi ng Makati. Ito ang kanyang santuaryo, isang lugar kung saan ang amoy ng luma at bagong papel ay nagahalo sa samyo ang kapeng bagong gawa. Sa gitna ng mga estante na puno nga kuwento, nararamdaman niya ang isang uri nga payapaan. Nakasuot siya nga isang simpleng bestidang seda na kulay jade green, isang damit na maluwag ngunit bumabaka sa kanyang katawan sa tuwing siya'y gumagalaw. Ang kanyang buho ay nakalugay, malayang bumabaksa sa kanyang nabalikat, walang bakas ni ginang krus sa kanyang anyo. Siya ay si Isabel lamang, isang babaeng naghahanap ng ilang oras na katahimikan. Habang abala siya sa pagbabasa ng likod ng isang nobela, isang pamilyar na boses ang kanyang narinig mula sa kabilang pasilyo. "Excuse me, miss," ang kanyang puso ay biglang tumigil. Dahan-dahan siyang lumingon, at doon, nakita niya si Miguel, na nakatingin sa kanya ng may halong pakabigla at pahanga. Ang kanilang mga mundo ay muling nagbanggaan. Sa sandaling iyon, ang bookstore ay tila nawala. Ang tanging nakikita lamang nila ay ang isa-isa, at ang kanilang nga sarili sa isang bagong liwanag. Nakita ni Miguel si Isabel hindi bilang kanyang guro, kundi bilang isang babae sa kanyang pinakapuro at pinakakaakit-akit na anyo. Ang bestidang jade green ay kumikinang sa ilalim ng malambot na ilaw ng bookstore, at sa kanyang paningin, ito ay mas maganda pa kaysa sa kahit anong mamahaling alahas. Nakita niya ang linya ng kanyang lig, ang dahan-dahang paktaas at pakbaba ng kanyang dibdib sa bawat pahinga, ang ilang hibla ng buhok na naligaw sa kanyang muha. Nakita niya ang babaeng matagal na niyang pinapangarap sa kanyang mainisip, at ang katotohanan ay mas nakahuhumaling pa. Sa kabilang banda, nakita ni Isabel si Miguel na malaya mula sa pagiging isang unipormadong estudyante. Nakasuot ito ang isang simpleng puting t-shirt na bumabaka sa kanyang matipunong dibdib at malalapat na balikat, at kupas na maong nalalong napatingkat sa kanyang pagkalalaki. Ang kanyang buho ay bahagyang magulo, at ang kanyang ngiti, na sa simula ay nag-alangan, ay unti-unting lumawa at nagbigay buhay sa buong lugar. Nakita niya hindi ang isang bata, kundi ang isang binatang na umapaw sa sigla at kumpiyansa, isang nakabibihaning paalalang ng lahat ng nawala na sa kanyang sariling buhay. "Ma'am Ginang Cruz," nautal na sabi ni Miguel, na tila nagising mula sa isang panaginip, pilit na ibinabali ang formalidad na nabura na. "Anong ginagawa niyo po rito?" Ngumiti si Isabel, isang tunay na ngiti na matagal nang hindi nasisilayan ng sinuman. "Pwede mo akong tawaging Isabel sa labas ng eskwelahan, Miguel. Tulad mo, naghahanap lang din ako ng magandang babasahin." Ang paggamit niya sa kanilang unang pangalan ay isang imbitasyon, isang pagbubukas ng pinto sa isang bagong uri ng relasyon. Ang kanilang usapan ay nasimula ng may kaunting hiya, tungkol sa malibrong paborito nila, ngunit habang tumatagal, ito ay lumalalim. Natuklasan nilang pareho silang mahilig sa mga tula ni Pablo Neruda, parehong umiyak sa mga nobela ni Nicholas Sparks. Sila ay nagtawanan, nabahaginan ng nga opinyon, at sa bawat palitan ng salita, ang pader sa pagitan nila ay unti-unting gumuho. Inanyayahan ni Miguel si Isabel na makapa sa maliit na cafe sa loob ng bookstore, at sa paggupo nilang iyon sa isang maliit na mesa para sa dalawa, ang kanilang pakikita ay opisyal nang naging isang bagay na mas malalim. Sa ibabaw ng 2 tasa na mainit na kape, ang kanilang pag-usap ay naging mas personal. Ikinuwento ni Isabel kung paanong ang isang libro ang nagudo sa kanya na maging isang guro, ang kanyang pangarap na magbigay inspirasyon sa mga kabataan. Sa kanyang pagkukuwento, nakita ni Miguel ang kislap sa kanyang nga mata, isang passion na hindi niya nakikita sa tuwing tinatalakay nila ang nga aralin. Ikinuwento naman ni Miguel ang kanyang pangarap na maging arkitekto, ang kanyang pagkahumaling sa magusali at disenyo. Nakita ni Isabel ang isang binatang may malinaw na direksyon sa buhay, isang lalim na hindi niya inaasahan. Habang sila'y nausap, hindi maiwasan ni Miguel na mapatitik sa mga labi ni Isabel, sa paraan ng pakuba nito sa tuwing siya'y ngumingiti. Hindi rin maiwasan ni Isabel na mapansin ang lakas sa mabraso ni Miguel, ang paraan ng paggalaw ng kanyang nga kamay habang siya'y nakpapaliwanag. Sa loob ng ilang oras na iyon, sila ay dalawang kaluluwang nakakatakbo, nag-usap, at nakakaindihan sa isang paraang higit pa sa salita. Para kay Isabel, naramdaman niya ang isang kagalakan na parang sa isang dalagita, isang pakiramdam ng pagiging malaya at buhay. Para kay Miguel, ang kanyang paganga ay lumago at naging isang mas malalim na patingin. Nahuhulog na siya hindi sa kanyang guro,
kundi kay Isabel, ang babaeng may malungkot na mga mata ngunit may pinakamagandang ngiti. Nang mapansin nilang ang araw sa labas ay papalubo na. Isang malungkot na katotohanan ang bumalik sa kanila. Kailangan na nilang magiwalay. Kailangan nilang bumalik sa kani-kanilang mga mundo. Naglakad sila palabas ng bookstore nang walang imik, bawat isa ay ninanamnam ang mga huling sandali. Sa may pintuan, huminto sila at nakatinginan. Ang hangin ay muling napuno ng tensyon, ngunit hindi ito ang tensyong puno ng takot tulad ng dati, kundi isang tensyong puno ng panghihinayang at ng isang hindi masabing pangako. Nag-enjoy ako, Isabel, sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng sinseridad. Ako rin, Miguel. Maraming salamat, sagot ni Isabel, halos isang bulong na lamang. Walang hawa, walang yakap. Isang tingin lamang ang kanilang pinaksaluhan. Ngunit sa isang tinging iyon, isang kasunduan ang nabuo. Ang kanilang pakikita sa labas ng eskwelahan ay nagpatunay sa isang bagay. Ang koneksyon na kanilang nararamdaman ay totoo. Ito ay hindi lamang isang ilusyon sa loob ng silid-aralan. At sa kaalamang iyon, ang ideyang ay isang tunay na relasyon, isang tunay na paibigan, gaano man ito kapanganib at kasalanan, ay hindi na isang malayong pantasya lamang. Ito ay naging isang posibilidad, isang nakatutukso at nakakatakot na posibilidad na pareho nilang gustong subukan. Ang pagkikita nila sa bookstore ay nagiba ng isang hindi malis na marka. Ang Lunes sa eskwelahan ay naging ibang-iba. Ang dating pilit na paiwasan ay napalitan ng isang sikretong ugnayan na nababasa sa kanilang nga mata. Ang bawat sulyap sa pasilyo, ang bawat saglit na pakikita ng kanilang mga tingin sa loob ng klase, ay mayroon ng bagong bigat, isang pinagsasaluhang lihim na sila lamang ang nakakaalam. Alam ni Isabel na ang bawat araw na lumilipas ay mas lalo lamang siyang inilalapit sa isang bangin. Ngunit ang takot ay natatabunan ng isang bagong sigla na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang pagiging ginang krus ay naging isang papel na lamang na kanyang ginagampanan, at sa likod ng maskarang iyon, ang puso ni Isabel ay tumitibo na para lamang kay Miguel. Kailangan niya ng isang dahilan, isang lugar kung saan ang kanilang nga mundo ay maaring muling maksalubong ng walang nga matang nakamasit. At natapuan niya ang perpektong lugar. Ang silid-sinupan ng eskwelahan, o ang arkives. Isang lugar na bihira puntahan, maalikabo, at puno nga nakalimutang kuwento, isang perpektong takpuan para sa isang bawal na kuwentong malapit ng isulat. Kinabukasan, pagkatapos en klase, habang naglilikpit na ang ibang estudyante, nilapitan niya si Miguel. Sinubukan niyang panatilihing kalmado at propesyonal ang kanyang boses, ngunit naramdaman niya ang bahagyang panginginig nito. Miguel, maaari mo ba akong tulungan mamaya? Kailangan lang nating ayusin ang ilang malumang libro sa arkives. Medyo mabibigat kasi. Tumingin si Miguel sa kanya, at sa mga mata nito, walang bakas ng pagtataka, tanging isang malalim na paunawa. Alam nito na hindi lang tungkol sa mga libro ang hiling niyang iyon. Sipo, ma'am. Walang problema, sagot nito, ang boses ay mababa at puno ng kasiguraduhan. Ang paggamit nito ng ma'am ay isang formalidad na lamang na walang kahulugan. Pagdating nila sa silid-sinupan, isang amoy nga lumang papel at alikabok ang sumalubong sa kanila. Ang silid ay malaki ngunit masikip dahil sa mga natataasang estante ng libro na umaabot hanggang kisama, lumilihang nga makikitik na pasilyo. Ang tanging liwanag ay nakmumula sa isang mahinang bumbilya sa gitna, na nakdudulot ng mahahabang anino at nakbibigay sa lugar ng isang misteryoso at sagradong pakiramdam. Sila ay tuluyang nahiwalay sa mundo sa labas. Dito sila lang ang tao. Dito walang batas, walang panuntunan, tanging ang namumuong tensyon sa pagitan nilang dalawa. Sinimulan nila ang gawain. Sa simula, mayroong isang pilit na normalidad. Nausap sila tungkol sa mga libro, pinakbubukot-bukot ang mga luma at mga bago. Ngunit ang kanilang pisikal na kalapitan sa makitid na espasyo ay isang anyo ng pagpapahirap. Sa bawat pakbo ni Isabel sa itaas na bahaging estante, ang kanyang braso ay bahagyang dumadampi sa balikat ni Miguel. Sa bawat pajuko ni Miguel para pulutin ang isang libro, ang kanyang likod ay halos sumasayat sa hita ni Isabel. Ang bawat aksidenteng pagdampi ay naiwan ng naalap na pakiramdam, isang kuryenteng gumagapang sa kanilang mga ugat. Unti-unti, ang kanilang mausapan ay humina at napalitan ng katahimikan. Ang tanging maririnig na lamang ay ang marahang kaluskos ng gapahina at ang kanilang sariling gapahinga na tila nahahabulan sa masikip na hangin.
Ang kamalayan ni Isabel ay naging napakatalas. Naririnig niya ang bawat paktibok ng kanyang puso. Namoy niya ang pinahalong pabango ni Miguel at ang alikabok. Nakikita niya ang bawat butil ng pawis sa noo nito habang ito inakbubuhat. Ang hangin ay bumigat, puno nga hindi masabing salita, ng isang pagnanasang matagal ng kinikimkim at ngayon ay nakbabantang umapaw. Ang pagtitimpi ay may hangganan. Habang inaabot ni Isabel ang isang makapal na libro mula sa itaas, bigla itong dumulas sa kanyang nga kamay. Bago pa man ito bumaksa sa sahig, nasalo ito ni Miguel. Ngunit sa kanyang pag-abot, ang kanyang katawan ay napalapit kay Isabel at ang kanyang dibdib ay dumikit sa likod nito. Naramdaman ni Isabel ang init at tigas ng kanyang katawan. Nanigas siya, hindi makagala. Dahan-dahan siyang lumingon, at ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo mula sa mukha ni Miguel. Doon, sa gitna ng tahimikan, tumigil ang kanilang papapanggap. Hinawakan ni Miguel ang kanyang nga balikat at dahan-dahan ngunit buong diin siyang isinandal sa estante. Ang kanyang mga kamay ay inilagay nito sa makabilang gilid niya, sa mga libro, ikinukulong siya. Ang likod ni Isabel ay naramdaman ang lami at tigas ng mga libro, habang ang harapan niya ay nararamdaman ang nag-alap na init mula kay Miguel. Wala na siyang matatakbuhan, hindi ko na kaya, Isabel, bulong ni Miguel, ang kanyang boses ay nangingini sa tindi emosyon. Ang pagtawa nito sa kanyang unang pangalan ay ang huling dago sa kanilang dating relasyon. Hindi ko na kayang mapanggap na estudyante mo lang ako. Matagal na kitang hindi tinitingnan bilang guro. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Isabel. Ang kanyang isipan ay sumisigaw ngang hindi. Mali ito, ngunit ang kanyang katawan ay nakakanulo sa kanya. Isang nagumapaw na pagnanasa ang sumakop sa lahat ng kanyang takot. Ang makita ang sarili niyang pagnanasa na sinasalamin sa mga mata ng binata ay isang bagay na parehong nakakatakot at nakahuhumaling. Miguel, mali ito. Pilit niyang sinabi, ngunit ang kanyang boses ay isang mahinang bulong na lamang, isang huling, walang lakas na patutol. Estudyante kita. Ngumiti si Miguel ng malungkot. Hindi na ngayon, sabi niya, at dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha, hindi siya pinilit nito. Binigyan siya nitong pagkakataong umiwas, na itulak siya. Ngunit nanatili siyang nakatayo, nakapikit, naghihintay. At pagkatapos ay naramdaman niya ang kanyang malabi. Sa simula, ito ay malambot at nag-alinlangan, isang tanong. At sa pagsagot ng isang mahinang pagbuntong hininga mula kay Isabel, ang pag-alinlangan ay naging kasakiman. Ang halik ay naging marahas at gutom. Isang pagpapakawalan ng lahat ng kanilang tinatagong damdamin. Hindi ito ang halik na napapanot sa mga pelikula. Ito ay magulo, desperado, at puno ng kasalanan. Ang kamay ni Miguel ay gumalaw mula sa estante. Ang isa ay sumalo sa kanyang buhok habang ang isa naman ay maring humawa sa kanyang baywang. Idinidiin palalo ang kanyang katawan sa kanya. Ang makamay ni Isabel, na kanina'y mahinang nakatukot sa dibdib ni Miguel, ay umakyat at kumapit ng mahigpit sa kanyang nga balikat, na parabang siya ay malulunod at ito ang kanyang tanging salbabida. Ang lasa niya. Ang amoy niya. Ang tunog ng kanilang. Mahalik na umulit sa tahimik na silid ang lahat ng iyon ay isang bagyo na nilamon. Ang lahat ng kanyang pag-iisip. Nang sa wakas ay magiwalay sila para huminga, ang kanilang gano ay makadikit. Pareho silang nangingini, parehong habol ang hininga. Walang naksalita. Sa mga mata nga isa-isa, nakita nila ang katotohanan. Isang linya ang kanilang tinawid, isang apoy ang kanilang sinindihan. At alam nilang pareho, nasa apoy na iyon, sila ay tiyak na masusuno. Ang umaga pagkatapos en halik sa silid sinupan ay sumikat ng may kakaibang bigat. Para kay Isabel, ang sikat ng araw na tumatagos sa kanyang bintana ay hindi nakdala ng bagong paasa, kundi isang liwanag na tila naglalantat sa lahat ng kanyang kasalanan. Habang nakatayo siya sa harap ng salamin, hindi niya magawang salubungin ang sarili niyang tingin. Ang refleksyon na nakikita niya ay hindi na ang iginagalang na guro, kundi isang makasalanan, isang babaeng nakanulo sa kanyang nga sinumpaan. Ang alaala ng halik ay parang isang lason at isang lunas na sabay na dumadaloy sa kanyang nga ugat. Ang pakiramdam ng mga labi ni Miguel, ang init ng kanyang katawan ang mga iyon ay naudulot sa kanya ang isang kaligayahang halos makalimutan na niya, ngunit ang kasunod nito ay isang alon ng matinding pagsisisi at kahihiyan. Anong ginawa ko? Paulit-ulit niyang tanong sa sarili,
Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong sa katahimikan ng kanyang silid. Bawat sulok ng kanyang bahay, na dati simbolo ng kanyang matagumpay na buhay, ay tila nang huhusga sa kanya. Ang larawan nila ni Marco nung kanilang kasal na nakapatong sa kanyang bedside table ay parang isang malamig na paalalang kanyang katasilan. Sa buong umaga, ang kanyang bawat kilos ay naging mekanikal. Ang pagtimpla ng kape, ang pagpiling damit, ang paayos ang sarili lahat ay ginawa niya na parang isang robot. Ang kanyang isipan ay lumilipat sa madilim na sulok ang pagsisisi. Isang desisyon ang kanyang binuo ng may panginginig, kailangan itong matapos. Ang nangyari ay isang pagkakamali, isang kahinaan, isang sandali ngang kabaliwan na hindi na dapat maulit. Pagdating sa eskwelahan, ang lugar na dati niyang kanlungan ay naging isang larangan ng digmaan. Ang bawat pasilyo ay isang panganib, ang bawat anino ay maaring patagwan ni Miguel. Ang bawat estudyanteng bumabati sa kanya ng "Good morning, ma'am" ay tila may kasamang pang-uyam sa kanyang pandine. Ang kanyang pagkakasala ay isang mabigat na balabal na nakapatong sa kanyang mga balikat, at sa pakiramdam niya ay nakikita itong lahat. Sa kalagitnaan ng pasilyo, nakita niya siya. Si Miguel ay nakatayo sa may locker nito, nakikipag-usap sa ilang kaibigan. Ngunit ang mata nito ay naglalakbay, hinahanap siya. At nang sa wakas ay matakpo ang kanilang mapaningin, isang kuryente ang muling gumapang sa pagitan nila. Sa mga mata ni Miguel, nakita ni Isabel ang isang naalap na pananabik, isang tanong, isang paasa, at sa mga mata naman niya, ang nakita ni Miguel ay purong takot. Agad na ibinaling ni Isabel ang kanyang tingin. Mabilis siyang lumiko sa kabilang pasilyo, tinataha ang mas mahabang daan patungo sa kanyang opisina, ang kanyang puso ay kumakaripas sa bilis na parang hinahabol siyang isang halimaw. Ang mensahe ay malinaw. Tinatakasan niya ito. Sa loob ng klase, ang pagpapahirap ay mas lalong tumindi. Hindi niya magawang tumingin sa direksyon ng upuan ni Miguel. Ngunit nararamdaman niya ang mamata nito, nakatutok sa kanya, bawat galaw niya ay sinusundan. Ang kanyang boses habang nagleleksyon ay naging monotonoso, ang kanyang nga salita ay walang buhay. Ang kanyang isipan ay abala sa pag-isip kung paano tatapusin ang isang bagay na hindi pa nga opisyal na nagsisimula. Para kay Miguel, ang araw na iyon ay nagsimula ng may paasa. Ang halik ay isang katuparan, isang patunay na ang kanyang nararamdaman ay hindi lamang guni-guni. Inaasahan niya ang isang lihim na ngiti, isang makahulugang sulyap, isang senyales na sila ay makasama na sa isang sikretong mundo. Ngunit ang kanyang natanggap ay isang malamig na pader ng pagwawalang bahala. Ang kanyang paasa ay napalitan ng pagkalito, at pagkatapos ay sakit. Bakit siya iniwasan? Nakamali ba siya ng basa? Isa lamang ba siyang laro para dito? Ang matanong ay gumugulo sa kanyang isipan. Hindi siya makapagpigil. Kailangan niya ang sagot. Pagkatapos ng klase, inabangan niya ito malapit sa faculty room. Nang makita niya itong papalapit, hinarangan niya ang daan nito. "Ma'am, Isabel," sabi niya, ang kanyang boses ay nag-alinlangan. "Pwede po ba tayong mag-usap?" Tumingin si Isabel sa paligid. Ang kanyang nga mata ay punong ng pagkataranta, takot na may makakita sa kanila. "Walang dapat pag-usapan, Miguel," sagot niya. Ang kanyang boses ay isang pilit na bulong, matigas at walang emosyon. Hindi siya nito tinitignan sa mata. "Ang nangyari kahapon. Kalimutan mo na yon. Isang pagkakamali lang yon, hindi na maulit." At sa masalitang iyon, nilampasan siya nito at mabilis na pumasok sa faculty room, iniwan siyang nakatayo doon, tulala at nasasaktan. Ang bawat salita ay parang isang sampal, isang pagkakamali. Ang sakit ng kanyang patanggi ay unti-unting naging isang apoy ng frustrasyon, hindi siya isang pagkakamali. Ang kanilang nararamdaman ay hindi isang pagkakamali. Ang patanggi ni Isabel, sa halip na patayin ang kanyang pagnanasa, ay mas lalo lamang itong pinaalap. Naging isang hamon. Isang bagay na kailangan niyang ipaglaban. Sa gabing iyon, sa desperadong pagtatangka na linisin ang kanyang sarili at patunayan sa kanyang sarili na siya ay isang tapat na asawa, ibinuhos ni Isabel ang lahat ng kanyang atensyon sa kanyang pagsasama ni Marco. Nakataon namang umuwi ito ng maaga. Ipinagluto niya ito ang paborito nitong bistek Tagalog, isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa. Nagsuot siya ng isang disenteng bestida at inayos ang kanyang sarili. Sa hapagkainan, sinubukan niyang buksan ang isang tunay na usapan. "Kumusta ang araw mo?"
Tanong niya. Okay lang, sagot ni Marco. Ang kanyang nga mata ay nakaton sa kanyang telepono, nakbabasa ng nga email. Sinubukan muli ni Isabel. Ikinuwento niya ang isang nakatutuwang pangyayari sa eskwelahan. Isang tango lang ang naging sagot nito, hindi man lang naangat ng tingin. Ang bawat pagtatangka niyang kumonekta ay sinalubong ng isang padang ng kawalang interes. Sa isang huling, desperadong kilos, inabot ni Isabel ang kamay ni Marco na nakapatong sa mesa. Marco, namimiss na kita, sabi niya, ang kanyang boses ay basa at puno ng pagsusumamo. Sa wakas, naangat ng tingin si Marco. Tinitigan nito ang kamay niya na nakahawa sa kanya, na parabang ito ay isang bagay na dayuhan. Bumuntong hininga ito ng malalim, isang buntong hiningang puno ang pagod at inis. Pagod ako, Isabel. Mahabang araw, sabi nito, at dahan-dahan nitong binawi ang kanyang kamay upang muling magtipa sa kanyang telepono. Ang pagtanggi ay hindi malakas, ngunit ito ay absolute. Umupo si Isabel doon, sa kabilang dulo ng mesa mula sa kanyang asawa, at naramdaman niya ang isang kalungkutang mas malalim pa kaysa sa kahit anong naramdaman niya dati. Ang pagkaing inihanda niya ng may pagmamahal ay unti-unting lumalami, tulad ng kanilang pagsasama. Ang kanyang pagtatangkang tumakbo pabalik sa tamang landas ay natapos sa isang pada. Ang kasalanan ng pagtataksil kay Marco ay nariyan pa rin, ngunit ngayon, ito ay may kahalong pait ng sama ng loob. Ang lamig ng kanyang asawa ay hindi nagpapawalang sala sa kanya, ngunit sa isang baluktot na paraan, tila binibigyan nito ng katwiran ang kanyang ginawa. Tinakasan niya ang init ni Miguel para lamang harapin ang yelo ni Marco. At sa sandaling iyon, sa gitna ng malami at tahimik na hapunan, ang alaala nga halik sa maalikabok na silit-sinupan ay hindi na naramdaman na parang isang pagkakamali. Ito ay naramdaman na parang ang tanging tunay at mainit na bagay na kanyang naranasan sa luaming napakahabang panahon. Ang kanyang desisyon na tapusin ito ay gumuho. At napalitan ng isang mapanganib at desperadong pananabik. Ang nga araw na lumipas pagkatapos ng malamig na hapunan kasama si Marco ay naiwan kay Isabel sa isang estado ng pamamanhik. Ang pader ng pagwawalang bahala ng kanyang asawa ay naging isang malinaw at hindi may kakailang katotohanan. Ang kanyang pagtatangkang bumalik sa tama ay sinalubong lamang ang isang saradong pinto, at sa likod ng pintong iyon, ang kalungkutan ay naging isang pisikal na sakit, isang kumakalam na gutom sa kanyang kaluluwa. Bawat gabi, ang kanyang panaginip ay ginugulo ang gaalaala ang init ng mata ni Miguel, ang pangingini na dulot ng kanyang pahawa, ang lasa ang kanyang halik, ang kanyang katawan, na matagal nang natutulog, ay nagising na at ngayon ay sumisigaw, naghahanap ng isang bagay na hindi maibigay ng kanyang kasal. At isang gabi, habang nakaupo siyang mag-isa sa dilim ng kanilang sala, isang ilaw ang sumindi sa kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Ngunit alam niya, ang kanyang puso ay nasimulang kumabo ng malakas sa kanyang dibdib. Nangingini ang kanyang makamay habang binubuksan ang mensahe. Tatlong pangungusap lamang, ngunit bawat salita ay tumagos sa kanyang puso na parang isang punyal at isang pangako. Kailangan kitang makita. Isang beses lang, bigyan mo ako ang pagkakataon. Pinakatitigan ni Isabel ang mga salitang iyon. Ang kanyang isipan ay isang magulong larangan ng digmaan. Ang isang pane ay sumisigaw nga lahat ng dahilan para tumanggi ang kanyang pangalan, ang kanyang propesyon, ang kanyang kasal, ang lahat ng kanyang binuo sa loob ng maraming taon. Ito ay isang kabaliwan, isang pagpapakamatay. Ngunit ang kabilang panig, ang panig na sugatan at uhaw sa pagmamahal, ay bumubulong ng isang mapanganib na tanong. Ano pa ba ang mawawala sa iyo? Naalala niya ang malamig na mga mata ni Marco. Ang kawalan ng buhay sa kanilang bahay, ang pakiramdam ng pagiging isang multo sa sarili niyang buhay. Ang isang beses lang ni Miguel ay naging isang nakatutuksong pangako ng ilang sandali ng pagiging buhay, ilang sandali ng pagtakas. Ang kanyang nga daliri ay gumalaw na tila may sariling isip, at natipas siyang isang salita, isang tanong na magiging sagot sa lahat ng kanyang pananabik, isang salitang matatakda ng kanyang kapalaran. Saan? Ang sagot ni Miguel ay mabilis, isang address ng isang maliit at hindi kilalang hotel sa isang malayong bahagi ng siyudad, isang lugar na perpekto para sa malihim. Ang paghahanda ni Isabel ay isang ritual. Hindi ito ang karaniwang pag-ayos niya para sa eskwela o para sa mga sosyal na pagtitipon, ito ay isang pagbabagong anyo. Mula sa kanyang aparado, pinili niya ang isang itim na bestida,
simple ngunit elegante, na yumayakap sa bawat kurba ng kanyang katawan. At pagkatapos, mula sa isang kahon na matagal nang nakatago sa ilalim ng kanyang aparado, inilabas niya ang isang set ng lingerie na gawa sa pulang puntas. Binili niya ito 2 taon na ang nakalipas para sa kanilang anibersaryo, isang anibersaryong kinalimutan ni Marco. Hindi niya ito naisuot kailanman. Ngunit ngayong gabi, habang isinusuot niya ito, naramdaman niya ang isang kakaibang kapangyarihan. Ang pula ay kulaing kasalanan, ng pananasa, at ng paghihimaksik. Habang nakatingin siya sa salamin, isang ibang babae ang tumingin pabalik sa kanya, isang babaeng mapanganib, isang babaeng handang isugal ang lahat para sa isang sandaling kaligayahan. May takot sa kanyang mata, ngunit mayroon ding isang kislap ng pananabik na hindi niya mapigilan. Habang nakmamaneho siya patungo sa kanilang takpuan. Ang bawat kanto ay tila sumisigaw sa kanya na bumalik, ngunit ang kanyang makamay ay matatak sa manibela. Tinataha ang daan patungo sa kanyang perdisyon o kaligtasan. Pagdating niya sa hotel, ang silid ay malinis ngunit walang personalidad, nababalot sa isang malambot at madilim na ilaw. Ang hangin ay mabigat sa paabang. At doon, nakatayo sa tabing bintana, naghihintay si Miguel. Nang buksan niya ang pinto at makita siya nito, isang alon ng kaba at pagnanasa ang sabay na bumuhos sa kanilang dalawa. Walang naksalita. Ang kanilang mamata ang nag-usap, tinatanggal ang lahat ng pag-alinlangan, kinukumpirma ang lahat ng hindi masabing damdamin. Dahan-dahang lumapit si Miguel sa kanya. Itinaas nito ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang kanyang pisngi, ang kanyang hinlalaki ay gumuguhit ng mabilo sa kanyang balat. Ang pagdampi ay puno ng pagsamba at pag-alaga. Ipinikit ni Isabel ang kanyang mata at isinandal ang kanyang muha sa palat nito. Ito ang kanyang paksuko. Ito ang kanyang Dahan-dahan, isinandal siya ni Miguel sa pinto at marahang hinakan. Hindi ito ang gutom at desperadong halik sa silit sinupan. Ito ay malambing, mabagal, at puno ang pangako. Ang kanyang makamay ay gumapang sa kanyang likod at hinanap ang zipper ng kanyang bestida. Sa bawat pakbabang ng zipper, isang pangingini ang gumagapang sa gulugot ni Isabel. Ang itim na bestida ay dumulas sa kanyang katawan at bumaksak sa sahig, inilalantat siya sa suot niyang pulang puntas. Napasinghap si Miguel. Ang kanyang mata ay naglakbay sa bawat pulgada ng kanyang katawan, puno ng isang paksambang matagal nang hindi nararanasan ni Isabel. Isabel, ang ganda mo. Bulong nito, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Ang masalitang iyon, na puno ng sinseridad, ay ang tanging bagay na kailangan niyang marinig. Binuhat siya nito at marahang inihiga sa kama. Isa-isa, maingat niyang inalis ang bawat piraso ng pulang puntas, na parabang siya ay nag-alis ng balot ng isang sagradong regalo. Sa ilalim ng malabong ilaw, nakita niya ang katawan ng isang tunay na babae, ang kapunuan ng kanyang dibdib, ang malambot na kurba ng kanyang tiyan, ang lakas sa kanyang nga balakang. Hindi siya isang perpektong modelo, ngunit sa mata ni Miguel, siya ang pinakamagandang nilalang sa buong mundo. At nang sa wakas ay wala ng anumang nakapagitan sa kanila, ang kanilang mabalat ay nakdikit. Ang pag-aalinlangan ay napalitan ng purong paknanasa. Walang paktutol, walang paksisisi, tanging isang ganap na paksuko sa isa't isa. Ang kanilang pagtatalik ay hindi lamang isang pisikal na gawain, ito ay isang pausap ng dalawang kaluluwang uhaw sa connection. Ang nga bulong ay naging nga ungol, ang nga haplos ay naging nga mariing hawa, ang nga pangalan nila ay paulit-ulit na binibikas, isang dasal, isang sumpa. Sabihin mong sa akin ka lang, Isabel, pakiusap ni Miguel sa gitna ng kanilang paisa. At sa isang tinik na basa ang kaligayahan, sumagot si Isabel, sayo lang, Miguel, sayo lang. Para sa kanya, ang bawat halik, ang bawat haplos, ay isang pagising. Ginising ni Miguel ang isang bahaging kanyang pagkataon na matagal na niyang inakalang patay na. Sa magabisik nito, hindi siya isang asawa o isang guro. Siya ay isang babae lamang, ninanais, sinasamba, at buhay. At habang nararating nila ang rurok ng kanilang pinaksamang pagnanasa, sa isang sandali ng dalisay na kalimot, alam ni Isabel na ang isang beses lang ay isang matamis na kasinungalingan. Ito ay simula pa lamang. Ang kasunduan en isang beses lang ay naging isang matamis ngunit mapanlinlang na kasinungalingan. Ang isang beses na pakikita sa hotel ay naging isang lingguhang ritual, isang desperadong pangangailangan na hindi nila kayang pigilan. At dinatagal, ang minsan sa isang linggo ay naging 2,
Ang kanilang relasyon ay nakaroon ng sarili nitong ritmo, isang mapanganib na sayaw na mga ninakaw na sandali at mga kasinungalingang masusing binuo. Para kay Isabel, ang kanyang alibi ay naging ang kanyang bagong book club. Ito ang perpektong dahilan. Ibinigay nito sa kanya ang kalayaan na umalis ng bahay tuwing Martes at Huwebes ng gabi. Nasimula siyang maimbento nga detalye ang pamagat ng mga librong tinatalakay nila, ang nga pangalan ng kanyang katang isip na miyembro, makuwento tungkol sa kanilang mainit na diskusyon. Ang kanyang kasinungalingan ay naging isang obra maestra ang panlilinlang. Isang hiwalay na mundo na kanyang niliha para pagtakpan ang isa pang lihim na mundo. Sa bawat pagkakataon na makukuwento siya kay Marco tungkol sa kanyang book club, isang kakaibang halo ang pakasuklam sa sarili at pagmamalaki sa kanyang galing ang kanyang nararamdaman. Para naman kay Miguel, ang kanyang paluso ay mas simple. Dada na oras para sa basketball practice, o mag-group study session para sa paparating na college entrance exams. Ang ito ay kapanipaniwala para sa isang tulad niyang abalang estudyante. Ngunit sa bawat pagbikas niya ng mga kasinungalingang ito kay Sofia, ang kanyang nobya, nararamdaman niya ang isang matalim na kirot ng pagkakasala. Hindi niya kayang salubungin ang mata nitong puno ng tiwala habang siya ay nagsisinungaling. Ang kanilang komunikasyon ay naging isang sining ng pag-ingat. Gumagamit sila ng makoda sa text message, mas simpleng salita na may malalim na kahulugan na sila lamang ang nakakaalam. Bumili si Isabel ng isang mura at lumang telepono, isang burner phone, na ginagamit lamang nila para sa kanilang mga tawa, at pagkatapos ay itinatago niya sa ilalim ng mga damit sa pinakailalim ng kanyang aparador. Ang kanilang paibigan ay nababalot na ngayon sa isang kumot ng paranoia. Ang pananabik at kaligayahan sa mga unang linggo ng kanilang relasyon ay unti-unting napalitan ng isang palaging takot. Si Isabel ay namumuhay sa dalawang makaibang mundo. Sa eskwelahan, siya pa rin ang kalmado at kagalang-galang na si Ginang Cruz. Ngunit sa ilalim ng kanyang profesional na anyo, ang kanyang nerbiyos ay laging nakaalerto. Ang bawat pagtunog ng telepono sa faculty room ay napapatindi ng kanyang balahibo. Ang isang simpleng tanong mula sa isang kasamahang guro, "Saan ka pupunta mamaya, Isabel?" ay nagdudulot ng isang alon ng panik sa kanyang sistema. Sa bahay, ang takot ay mas matindi. Sa tuwing umuwi si Marco nang hindi inaasahan, kinakailangan niyang labanan ang pagnanais na tumakbo sa banyo at mag-inspeksyon sa salamin, nahahanap ng kahit anong bakas isang hiblang ng buhok ni Miguel, ang amoy ng kanyang balat na naiwan sa kanya kahit pagkatapos maligo. Ang kanyang buhay ay naging isang walang katapusang siklo ng pagkakasala at pagbibigay katwiran. Sa gabi, habang nakahiga siya sa tabi ng kanyang natutulog na asawa, binabagaba siyang konsensya. Ngunit pagkatapos, maalala niya ang lamig ni Marco, ang kanyang pawawalang bahala, at ang pagkakasala ay magiging isang mapait na samananglug. Ang silit sa hotel, sa mabisik ni Miguel, ang tanging lugar kung saan nararamdaman niyang siya ay buo, nakikita, at minamahal. At ang pakiramdam na iyon ay isang adiksyon na hindi na niya kayang talikuran. Ang lihim na relasyon ay naiwan din ng malaking pagbabago kay Miguel. Ang dating masayahin at palakaibigang binata ay naging mas seryoso at malayo. Ang kasinungalingan niya kay Sofia ay lumikang isang hindi nakikitang pader sa pagitan nila. Naging mainitin ang kanyang ulo at madali siyang mairita. Hindi na niya kayang maging present sa kanilang relasyon dahil ang kanyang isipan at puso ay laging nasa kay Isabel. Ang simpleng tanong ni Sofia tulad ng, "Kumusta ang practice mo, mahal?" ay parang isang interogasyon sa kanyang pandinig. Ang yakap at halik nito, na dati nakbibigay sa kanya ng kasiyahan, ay naramdaman na ngayong banyaga at walang kulay kumpara sa naalap na pasyon na natatapwan niya kay Isabel. Ang bigat ng kanilang sikreto ay isang malaking pasanin para sa kanyang batang mga balikat. Naapektuhan na ang kanyang pag-aaral. Ang kanyang grado, na dati laging perpekto, ay nagsimulang bumaba ng bahagya. Lumayo siya sa kanyang kaibigan. Ang kanyang pagiging binata ay unti-unting ninanakaw ng isang responsibilidad at kasalanang hindi pa dapat para sa kanyang edad. Siya ay mabilis na tumatanda sa isang paraang mapait at mapanganib. Ang dating alindok ng isang bawal na paibig ay napapalitan na ang isang mabigat na realidad. At isang gabi, ang lambat ng kanilang mga kasinungalingan ay halos masira. Galing si Miguel sa isang dakdak na practice, isang 2 oras na pagkikita nila ni Isabel sa kanilang sikretong takpuan. Umuwi siyang pagod ngunit masaya, ang alaala ng kanilang paibigan ay sariwa pa sa kanyang isipan at katawan.
Papasok niya sa kanyang silid, naghihintay sa kanya si Sofia, nakaupo sa kanyang kama. Ginabi kayata, sabi nito, ang kanyang boses ay malambing ngunit may bahid ng pagtataka. O pinahirapan kami ni Coach, pagsisinungaling ni Miguel, habang hinuhubad ang kanyang t-shirt na basang ng pawis. Lumapit si Sofia para tulungan siya, isang kilos ng pagmamahal na madalas nitong ginagawa. Kinuha nito ang damit mula sa kanya para ilagay sa laundry basket. Ngunit habang hawak nito ang damit, isang bagay ang nakakuha ang kanyang atensyon. Sa loob ng kuwelyo ng puting t-shirt, mayroong isang napakaliit at halos hindi makitang marka isang bahid ng matingkad na pulang lipstick. Isang resulta ng isang walang ingat na yakap kanina. Sa simula, hindi ito pinansin ni Sofia. Ngunit pagkatapos, tinitigan niya ito ng mas malapitan. Ano to? Tanong niya, ang kanyang tono ay mapaglaro pa. Itinaas niya ang kuwelyo palapit sa ilaw. Ang ngiti sa kanyang ngalabi ay unti-unting nawala. Teka, parang lipstick ito. Tumingin siya kay Miguel, ang kanyang mata ay naniningkit na. At hindi ito yung kulay ko, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang dugo ni Miguel ay tila nagyelo sa kanyang maugat. Isang alon ng purong pani ang bumaha sa kanyang sistema. Pilit siyang tumawa, isang tawang pilit at nanginginig. Ano ka ba? Baka tinta lang yan ng pentel pen. Alam mo naman sa school, kung saan-saan sumasabit. Ngunit ang kanyang pagkataranta ay mas malakas pa ang isinisigaw kaysa sa kanyang palusot. Hindi na umimik si Sofia. Hindi na siya nagtanong pa. Ibinalik niya ang damit sa basket at tumalikod. Ngunit nakita ni Miguel ang pagbabago sa kanyang mga mata. Ang dating buong tiwala ay napalitan ng isang malamig at matalim na kislap ng hinala. Alam niyang nagsisinungaling si Miguel. At sa gabing iyon, habang nakahiga sila sa isang kama na may namamagitan ng isang malawak na espasyo ng katahimikan, alam nilang pareho na isang sinulit sa kanilang lambat ang naputol, at anumang oras, ang lahat ay maaring gumuho. Ang marka ng lipstick sa kuwelyo ni Miguel ay hindi lamang isang simpleng mansa, ito ay isang laso na dahan-dahang kumalat sa puso at isipan ni Sofia. Ang dating matatak na tiwala ay gumuho at napalitan ng isang puno ng tinik na hinala. Hindi na siya ang dating masayahin at walang muwang na nobyo. Naging isa siyang tiktik sa sarili niyang relasyon, bawat kilos ni Miguel ay kanyang sinusuri, bawat salita ay kanyang tinatantiya. Sinubukan niyang tingnan ang telepono nito, ngunit wala siyang nakitang anumang kahina-hinala. Ang kalinisang iyon, sa halip na mapakalma sa kanya, ay mas lalo lamang napatibay ng kanyang kutob na mayroon itong itinatagong mas malalim. Isang hapon, pagkatapos ng klase, sinabi ni Miguel na mayroon silang mahalagang group project na kailangang tapusin sa bahay ng isang kaklase sa isang subdibisyon sa Alabang. Ngunit isang boses sa loob ni Sofia ang nagsabing huwag maniwala. Sa isang desisyong magbabago sa lahat, na dahilan siyang masama ang kanyang pakiramdam, at sa halip na umuwi, sinundan niya ang sasakyan ni Miguel. Habang binabaybay nila ang sleks, ang puso ni Sofia ay isang magulong halong paasa at takot. Umaasa siyang mali siya, na sa huli ay liliko ito papasok sa Alabang at mapapatunayan niyang siya ay paranoid lamang. Ngunit ang takot na baka tama ang kanyang hinala ay parang isang malamig na kamay na humahaplos sa kanyang bato. Lumampas sila sa exit ng Alabang. Ang sasakyan ni Miguel ay napatuloy sa Pike Drive patimog, patungo sa isang lugar na hindi pamilyar kay Sofia. At pagkatapos, lumiko ito sa isang tagong daan, isang lugar na napapalibutan ng puno at may ilang gusali lamang. Doon mula sa isang ligtas na distansya, nanlalamig na pinanot ni Sofia ang sasakyan ng kanyang nobyo na pumasok sa parking lot ng isang maliit at mukhang mura na motel. Sa isang iglap, ang hangin ay tila naubos mula sa kanyang ngebaga. Ang pagtanggi ay nakipaglaban sa katotohanang nasa harap niya, baka nakamali lang ito ngaan, baka may kaibigan itong nagtatrabaho dito. Ngunit pagkatapos, isang pamilya na kotse ang dumating at pumarada ilang espasyo mula sa kotse ni Miguel. Isang kotseng madalas niyang nakikita sa parking lot ng eskwelahan. Ang kotse ang kanilang guro sa panitikan, si Ginang Isabel Cruz. Ang panunod sa pagbaba ni Ginang Cruz mula sa kanyang kotse at mabilis na papasok sa motel ay ang huling dago. Hindi ito isang malakas na pagsabok ngalit, kundi isang tahimik na pagkawasak. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ang panlalamig ni Miguel, ang nga palusot, ang marka ang lipstick ay biglang nakabubuo sa isang imahang napakasakit tingnan. Umupo lamang si Sofia sa kanyang sasakyan,
Ang kanyang nga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela, habang ang maluhang hindi niya napigilan ay sunod-sunod na dumaloy sa kanyang nga pisngi. Ang sakit ng kataksilan ay doble, at ang bigat nito ay halos hindi niya makaya. Samantala, sa magandang ngunit malamig na bahay ng Cruz, si Mako ay nagsisimula na ring makapansin ng mga pagbabago. Siya ay isang taong abala, isang taong ang isipan ay laging nasa negosyo, ngunit hindi siya bulag. Pag-uwi niya mula sa isang linggong business trip sa Singapore, naramdaman niyang may nagiba sa kanyang asawa. Si Isabel ay naroon sa pisikal, ngunit ang kanyang isipan ay wala. Habang nakukuwento siya tungkol sa kanyang mga najing meeting, nakikita niya sa mga mata nito ang isang malayong tingin, na parabang ito ay nasa ibang lugar. Ang pinakanapansin niya ay ang pagiging malapit nito sa telepono. Dati, iniwan lamang ni Isabel ang kanyang telepono kung saan-saan. Ngayon, lagi niya itong dala, kahit sa banyo. Laging nakataop sa mesa, na parabang may itinatago. Isang beses, sinubukan niyang kunin ito, para tingnan ang oras, ngunit halos mapatalon siya sa bilis ng pag-agaw nito ni Isabel sabay-sabi. Lobat na, icha-charge ko lang. Ang kanyang reaksyon ay hindi normal. Isang gabi, pag-uwi nito mula sa kanyang book club, niyakap niya ito bilang pakbati. Naamoy niya ang karaniwang pabango nito, ngunit sa ilalim niyon, mayroong isang kakaibang amoy, isang amoy na panlalaki, isang cholon na hindi sa kanya. Hindi niya ito pinansin sa simula, ngunit ang amoy na iyon ay nanatili sa kanyang isipan. Hindi pa niya iniisip ang isang affair, lalo na sa isang estudyante. Ang ideya ay masyadong katawa-tawa, ngunit alam niyang may mali. Mayroong isang sikretong itinatago si Isabel, isang bagay na unti-anting lumili hanggang mas malaking distansya sa pagitan nilang dalawa. At si Marco, isang taong sanay na kontrolin ang lahat, ay nagsimulang magmasid ng mas mabuti. Ang huling pahaharap ay hindi nangyari sa pamamagitan ng sigawan, kundi sa pamamagitan ng nga salitang matamis ngunit may lason. Ilang araw pagkatapos ng kanyang natuklasan sa motel, nilapitan ni Sofia si Isabel. Tapos na ang klase, at si Isabel ay naisang nakbubura ngang masulat sa blackboard. Ang kanyang anyo ay perpekto. Mukha siyang isang nag-alalang estudyante. Ang kanyang mata ay malungkot at ang kanyang boses ay mahina. Ginang Cruz, pwede po ba akong humingi ng advice? Tanong niya. Ang kanyang boses ay punong ang respeto. Tungkol po kasi sa isang kaibigan ko. Nanigas si Isabel sa kanyang kinatatayuan. Mayroong isang bagay sa tono ni Sofia na napadala ng kilabot sa kanyang buong katawan. Ngunit bilang isang guro, wala siyang pakpipilian kundi ang makinig. Ano yun, Sofia? Tumayo si Sofia sa kanyang harapan at sinimulan ang kanyang kuwento. Bawat salita ay isang patalim na dahan-dahang ibinabaon sa puso ni Isabel. Yung boyfriend po kasi niya. Bigla na lang po kasing nanlamig. Hindi na po siya katulad ng dati. Inilarawan ni Sofia, sa perpektong detalye, ang lahat ng pagbabago kay Miguel. Lagi na po siyang busy, laging may extra practice daw po, o kaya group study. Minsan naman po, kahit makasama kami, parang ang lalim ngang iniisip niya. Napilitan si Isabel na mabigay ng mapaya at walang kwentang payo. Baka naman stress lang siya sa school, Sofia. Marami kasing requirements ang mga graduating. Pilit niyang pinapanatili ang kanyang kalmadong anyo, habang sa loob niya, ang kanyang mundo ay gumuho na. At pagkatapos, ibinigay ni Sofia ang huling, nakamamatay na tanong. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Isabel, ang kanyang pagkukunwaring inosente ay nawala na at napalitan ng isang malami at matalim na tingin. Sa tingin niyo po, ma'am, possible po bang may iba na siyang mahal? Huminto siya saglit, hinahayaan ang mga salita na lumutang sa hangin. Siguro po. Isang taong mas matanda sa kanya. Mas macho? Ang salitang macho ay tumama kay Isabel na parang isang malakas na sampal. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Ang dugo ay umalis sa kanyang mukha. Wala siyang masabi. Nakatitik lamang siya sa dalagang nasa kanyang harapan, ang dalagang biktima ng kanyang kasalanan. Nakita ni Sofia ang takot at pagkakasala sa mga mata ng kanyang guro. Nakuha na niya ang kanyang sagot. Salamat po sa advice, ma'am, sabi niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon, at pagkatapos ay tumalikot siya at naglakad palayo. Iniwan si Isabel na nangingini sa gitna ng isang tahimik na silid-aralan,
habang ang multongang katotohanan ay tuluyan nang nakpakita sa kanyang harapan. Paalis ni Sofia mula sa silid-aralan, ang kanyang puso ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang malami at matigas na batong ng desisyon. Ang kalungkutan ay nag-anyong galit, isang nag-apoy na pananais para sa katarungan, o marahil para sa paghihiganti. Hindi na siya ang biktima, siya na ngayon ang magiging tagapagparusa. Sa kanyang pag-uwi, isang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Alam niyang walang ebidensya sa pangunahing telepono ni Miguel. Ngunit ang isang babaeng nagmamahal ay mapakmasid. Naalala niya ang isang lumang kahon ng sapatos sa ilalim ng kama ni Miguel, isang kahong hindi nito pinapagalaw. Habang si Miguel ay nasa isang tunay na basketball practice sa pagkataong ito, hinaluho niya ang silid nito. At doon, sa ilalim ng malumang sapatos, natakpuan niya ito, ang mura at lumang burner phone. Ang kanyang makamay ay nangingini habang binubuksan ito. Ang password, tulad ng kanyang inaasahan, ay ang kaarawan ni Isabel. At sa pagbukas ang telepono, bumungat sa kanya ang buong kasaysayan ng kanilang katasilan. Hindi lamang ito masimpleng text para mekset ng pagkikita. Ito ay mahahabang mensahe ng pag-ibigan. Malita niya ng pananabi. Masalitang mas matamis pa sa pulot ngunit ngayon ay lasang-lason. Nakita niya ang salita mismo ni Isabel. Hindi ko maisip ang buhay ko nang wala ka, Miguel. Ikaw ang nabigay sa akin muli ng buhay. At ang sagot ni Miguel, Isabel, handa kong iwan ang lahat para sa iyo. Ang bawat mensahe ay isang sundang na tumataro sa kanyang puso. Ang kanilang kaligayahan ay itinayo sa kanyang naluha. Kinunan niya ng litrato ang lahat ng mensahe gamit ang kanyang sariling telepono. Ang kanyang kamay ay hindi na nangingini sa pag-aalinlangan, kundi sa isang malamig na galit. Ano ang gagawin niya rito? Ipapadala ba niya sa magulang ni Miguel? Sa asawa ni Isabel? Pinili niya ang landas na sisira sa kanilang parehong mundo? Ang landas na maglalantat sa kanilang kasalanan sa lugar kung saan ito nagsimula. Mula sa isang bagong gawang anonymous na email address, ipinadala niya ang lahat ng ebidensya sa isang tao, ang punong guro ng kanilang eskwelahan. Sa isang paklik, ang bomba ay kanyang pinasabog. Kinabukasan, isang kakaibang tensyon ang bumalo sa buong paaralan. Para kay Isabel, ang bawat anino ay tila isang banta. Siya ay isang nerbiyosong pakawasak, iniwasan ang lahat, lalo na sina Miguel at Sofia. Sa kalagitnaan ng kanyang klase sa panitikan, isang estudyante mula sa opisina ang kumatok sa kanyang pinto. Ginang Cruz, pinapatawa po kayo sa principal's office. Ang simpleng mga salitang iyon ay tumama sa kanya na parang isang sentensya ng kamatayan. Ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay tila bumaba sa kanyang mga paa. Ang paglalakad mula sa kanyang silid-aralan patungo sa opisina ng punong guro ay ang pinakamahabang paglalakbay sa kanyang buhay. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat mukha ng estudyanteng nakakasalubong niya ay tila ng huhusga. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya kung tungkol saan ito. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib, isang tambol na tumutuktok sa matsa kanyang pakawasak. Sinubukan niyang ihanda ang kanyang sarili, ang kanyang kasinungalingan, ngunit alam niyang huli na ang lahat. Pagbukas niya ng pinto ng opisina, ang malamig na hangin mula sa aircon ay humampas sa kanya. Ang silid ay formal at walang buhay. Sa likod ng kanyang malaking mesa ay nakaupo ang kanilang punong guro, isang matandang babae na kilala sa kanyang pagiging istrikto. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Sa ibabaw ng kanyang mesa ay isang tablet, ang screen nito ay nakabukas. Ngunit hindi iyon ang napatigil sa pahinga ni Isabel. Sa isang silyang nakaharap sa mesa, tuwid na nakaupo ang kanyang asawang si Marco. Ang kanyang mukha ay isang blankong maskara, hindi mabasa, ngunit ang kanyang presensya ay nagpapahiwatig ng isang malagim na katapusan. Maupo ka, Isabel, sabi ng punong guro, ang pagtawa nito sa kanyang unang pangalan ay isang masamang pangitain. Walang paligoy-ligoy. Kinuha nito ang tablet at idinulas sa ibabaw ng mesa patungo kay Isabel. Maari mo bang ipaliwanag ito? Tumingin si Isabel sa screen. Nakita niya ang kanyang sariling salita, ang kanyang deklarasyon ng pag-ibig para kay Miguel, na nakalantat sa ilalim ng matinding ilaw ng opisina. Ang kanyang mamensaheng puno ng pananasa ay naging ebidensya sa isang paglilitis. Wala nang natirang kasinungalingan. Wala nang matatakbuhan. Hindi siya makahinga.
Isang malakas na higbi ang kumawala mula sa kanyang lalamunan, isang tunog ng tuluyang pakagupo. Ito ay isang paamin ng walang anumang salita. Sa buong panahong iyon, hindi gumalaw si Marco. Ngunit nang marinig niya ang higbi ni Isabel, dahan-dahan itong lumingon sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakakita si Isabel ang emosyon sa mga mata nito, hindi galit, hindi lungkot, kundi purong pakasuklam. Tiningnan siya nito na parabang siya ay isang basura na dumikit sa ilalim ng kanyang sapatos. Pagkatapos, ibinaling nito ang kanyang tingin sa punong guro, ang kanyang boses ay malamig at parang sa isang negosyante. Humihingi akong paumanhin para sa abalang idinulot niya sa institusyong ito. Makakaasa kayong ito ay ayusin. Ang kanyang nga salita ay parang isang martilyo na pumukpok sa huling pako sa ataw ng kanilang pagsasama. Hindi na nito muling tiningnan si Isabel. Tumayo ito, inayos ang kanyang Amerikana, at naglakad palabas ng opisina. Ang marahang peklik ng paksara ng pinto ay ang pinakamalakas na tunog na narinig ni Isabela sa buong buhay niya. Mas masakit pa iyon kaysa sa anumang sigaw o sumpa. Ang lamig at pagwawalang bahala ni Marco ang kanyang tunay na parusa. Nang makaalis na si Marco, ibinigay ng punong guro ang hatol. Suspendido ka, epektibo kaagad. Magsasagawa kami ng investigasyon, ngunit palagay ko'y pareho na nating alam kung ano ang magiging resulta. Ligpitin mo na ang iyong magamit. May maghahatid sa iyo palabas. Bawat salita ay propesyonal, ngunit bawat isa ay isang patalim na sumisira sa kanyang karera at pagkatao. Tulala si Isabel, na parang isang multo. Lumabas siya ng opisina, nilampasan ang sekretaryang hindi man lang mag-angat ng tingin sa kanya. Habang nangyayari ito, si Miguel naman ay tinawa mula sa kanyang klase at dinala sa Guidance Counselor's Office. Doon naghihintay ang kanyang nga magulang, ang kanilang nga mukha ay isang halo ng galit at kahihiyan. Nakita niya ang umiyak na si Sofia sa isang sulok. Alam niyang tapos na ang lahat. Ang kanyang pangarap, ang kanyang relasyon, ang kanyang kinabukasan sa eskwelahang iyon, lahat ay naglaho na parang bula. Ang pantasya ay bumaksak at sumalpo sa isang malupit na realidad. Ang huling imahe ng araw na iyon ay si Isabel, na may dalang isang maliit na kahon ng kanyang nga personal na gamit, naglalakad sa ngayon ay tahimik ng bakuran ng eskwelahan. Hindi na siya si Ginang Cruz, ang iginagalang na guro. Siya ay isang babae na lamang na nawalan ng lahat. Ang bulaeng kanilang bawal na paibig ay pumuputo, at ang matutulis na piraso ng kanyang nawasa na buhay ay nakakalat na ngayon sa kanyang nga paanan. Ang pagsabo ay mabilis at walang awa. Ang nga sumunod na araw, linggo, at buwan ay ang mabagal at masakit na papulo sa mga basa na piraso. Para kay Isabela, ang kanyang mundo ay gumuho ng walang tuno. Ang debosyo nila ni Marco ay hindi isang madramang away, kundi isang malamig at mabilis na transaksyon sa pagitan ng mga abogado. Walang sigawan, walang sumbatan, tanging ang pakpirma lamang sa mga papel na formal na tumatapos sa kanilang pagsasama. Hindi siya humingi ng marami. Sa katunayan, halos wala siyang natanggap. Ang settlement na ibinigay sa kanya ni Marco ay hindi bahagi ng kanilang pinagsamahan, kundi isang pinal na bayad pinsala para sa kahihiyang idinulot niya sa pangalan nito. Ang paalis niya sa kanilang bahay ay isang tahimik na prosesyon ng kahihiyan. Habang inilalagay niya ang kanyang buhay sa loop ng karton, ang bawat mamahaling gamit, bawat litrato, ay naging isang paalala ng isang buhay na winasak niya. Ang katahimikan en malaking bahay ay hindi na nabibigay en kapayapaan, kundi isang mapanuksong alingaw-ngaw en kanyang kabiguan. Lumipat siya sa isang maliit at walang buhay na apartment sa isang bahagi ng siyudad na walang nakakakilala sa kanya. Dito, ang kalungkutan ay iba. Hindi ito ang kalungkutan sa isang malaking bahay na walang laman, kundi ang kalungkutan ng isang taong tuluyan ng naisa. Ang kanyang nga kaibigan, na karamihan ay makaibigan din ni Marco, ay unti-unting lumayo. Ang kanyang nga dating kasamahan sa trabaho ay iniwasan siya. Ang kanyang pangalan ay naging sinonimo ng iskandalo. Ang alon ng pakawasa ay umabot din kay Miguel. Hindi siya tuluyang na-expel sa eskwelahan. Iyon ay lilikha lamang ng mas malaking ingay para sa reputasyon ng institusyon. Sa halip, siya ay tahimik na sinuspinda sa natitirang bahagi ng skulya, napilitang tapusin ang kanyang paaral sa pamamagitan ng homeschooling. Ngunit ang parusang panlipunan ay mas mabigat. Siya ay naging isang parya. Ang kanyang mga kaibigan ay lumayo,
Hindi sigurado kung paano siya pakikitunguhan. Tinanggalan siya ng posisyon bilang kapitan ng basketball team. Ang nga inaasam niyang athletic scholarship mula sa mga malalaking universidad ay isa-isang binawi. Ang dating kumpiyansa ng isang bituing atleta ay napalitan ng isang mabigat na balabal ng kahihiyan. Sa gabi sa kanyang silit binabagaba siya ng mga tanong. Paibig ba talaga ang naramdaman niya o isang makasariling paknanasa lamang ng isang bata na nabula sa isang ipinababawal na pantasya? Napatanto niya, sa isang masakit na paraan, na ang kanyang kabastusan ay hindi lamang sumira sa buhay ng kanyang guro, kundi pati na rin sa sarili niyang kinabukasan. Dala-dala niya ngayon ang bigat ng pagiging dahilan ng pagkawasak ng isang buhay, at sa proseso, ay nawasak din ang sa kanya. Lumipas ang 2 taon. Ang alikabok ngang iskandalo ay humupa na, ngunit ang mapaklat ay nanatili. Si Isabel ay nakaroon ng isang bagong buhay, kung matatawa man itong buhay. Nagtatrabaho siya sa isang maliit na pampublikong aklatan sa Quezon City. Ito ay isang lugar na tahimik, isang lugar na akma para sa kanya. Napapaligiran siya ng libo-libong kwento ng ibang tao, dahil ang sarili niyang kwento ay tila natapos na. Ang kanyang nga araw ay pare-pareho. Ang paayos ng malibro sa estante, ang patulong sa mataong naghahanap ng babasahin, at ang pauwi sa kanyang maliit na apartment. Ang dating nag-alap na apoy sa kanyang puso ay naging malamig na abo na lamang. Isa siyang multong kanyang dating sarili. Isang maulang hapon. Habang abala siya sa paglalagay ng libro pabalik sa tamang estante, isang pamilyar na tunog ng tawa ang kanyang narinig. Itinaas niya ang kanyang tingin. At doon, sa pagitan ng mga aklat ng tula, nakita niya siya. Si Miguel. Hindi na siya isang bata. Isa na siyang binatang may kumpiyansa sa tindi, maseryoso ang muka. May kasama siyang isang babae, isang magandang dalaga na kaedad niya. Masaya silang nag-usap, pumipili ang libro, ang kanilang kamay ay paminsan-minsang nagdadampian. Sila ay isang larawan ng normalidad, ng isang pag-ibig na tama at nasa oras. At pagkatapos, ang kanilang mga mata ay nagtagbo. Sa isang sandali, ang buong aklatan, ang buong mundo, ay tila tumigil. Walang galit sa mga mata ni Isabel. Walang pananabik, tanging isang malalim, walang hanggan ng kalungkutan at isang pagod na pakilala. Sa mga mata naman ni Miguel, nakita niya ang multong ng binatang kanyang minahal, ngunit mayroon ding isang mabilis na kislap ng pagkakasala, ng kahihiyan, at isang malalim na pagsisisi na hindi kailanman mabibigkas. Ito ay isang tingin na umamin sa lahat ng nangyari nang walang kahit isang salita. Ang kasama ni Miguel ay nagsalita, at naputol ang kanilang pagtinginan. Lumingon si Miguel sa dalaga, isang pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang ngalabi. Si Isabel naman, ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig, ay tumalikod din. Ipinapatuloy niya ang kanyang ginagawa, ang kanyang kilos ay mekanikal, ngunit ang kanyang isipan ay wala na roon. Ang sandali ay tapos na. Habang nakatayo siya sa katahimikan ng aklatan, napapaligiran ng 1,000,000 kwento, sa wakas ay naunawaan niya ang lahat. Ang kanilang relasyon ay hindi kailanman tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa kanyang sariling kawalan, sa kanyang sariling kalungkutan. Si Miguel ay hindi ang kanyang kaluluwang kapareha, siya ay isang salamin na nagpakita sa kanya kung gaano siya kapanglaw. Si Miguel ay isang laknat, isang matindi at naalap na sakit na dumapo sa kanya sa gitna ng malamig niyang buhay. At ang laknat ay lumipas, iniwan ang kanyang buhay na wasak. Hindi niya kinamumuhian si Miguel. Hindi na rin niya kinamumuhian si Marco. Ang tanging natitira na lamang ay isang malalim na kirot sa kanyang dibdib, ang multong isang paknanasang nakakahalaga ng lahat. At sa katahimikan ng aklatan, sa gitna ng marahang pagaspas ng mga pahina, napatanto niyang ang sarili niyang kwento ay matagal nang natapos, at ang tanging naiwan ay mga blankong pahinang puno ng panghihinayang.